So alamin po natin itong report mga sangkay tungkol po doon sa China na marami daw po sa mga Kristiyano doon ay iniipit at hindi ko alam kung pinapahirapan mga sangkay o anong kanilang ginagawa. Basta isa lamang po ang sigurado sa balitang ito, yung Biblia umano, no? Ini-edit po ng China at ginagawan po ng kung ano-anong mga kwento at pinipilit po ang marami sa mga tao na magbasa sa bersyon ng Biblia na gawa-gawa po nila. What's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin itong malalim na usapin tungkol po sa banal na aklat. Ang Biblia mga sangkay na guide ng lahat ng tao. Sa liwanag, no? Na ngayon mga sangkay ay napagtitripan daw po ng China itong Bible. At pinipilit ang mga tao, mga sangkay, na basahin ito. Kasi ayon sa report, mga sangkay, banta daw po ang marami sa mga Kristiyano kung dadami po ang mga Chinese na naglilingkod kay Jesus. Nagiging banta daw po ito sa kanilang gobyerno, which is, kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng buong mundo, mga sangkay, halos ganun din po ang ginawa ng iba ng mga authoritarian country. Okay? Pag-usapan po natin ito. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, mga sangkay, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan, okay? Okay guys, very alarming, no? Na may ginagawa po itong China ngayon na talagang namang napakatindi. Saan na ba yun, mga sangkay? Ito. China rewrites the Bible. So, inedit po nila yung Biblia, mga sangkay, at pinalabas po nila doon na masama ito para mabasa po ng mga Chinese. Sabi ko nga sa inyo, mga sangkay, pagdating po sa West Philippine Sea, halos walang kinalaman dito yung marami sa mga Chinese, kundi yung kanilang gobyerno. Same situation, mga sangkay, sa mga Chinese na walang kamalay-malay, na niloloko po ng kanilang gobyerno dahil po ayaw nilang mabasa itong Biblia ng maayos, mga sangkay. Because for them, banta po ang Christianity sa kanilang government. Ito, panoorin natin. Hello everyone, welcome to this week's edition of Christian World News. I'm George Thomas. In China, get this, the Communist Party is in the midst of a 10-year project to rewrite the Bible. O yan, project mismo, mga sangkayan ng China. So ibig sabihin, i-edit po nila itong Bible. Ngayon, ano mangyayari? A version which will then be forced on Chinese Christians. Mapepersa daw po yung mga Chinese Christians. One of the changes in this new Bible turns Jesus into a murderer. Grabe, di ba? Ginawa po nilang loko-loko doon si Jesus. So, ganyan po ang ginagawa ngayon ng China. So, yung mga supporters ng China dyan, when it comes to West Philippine Sea, tingnan nyo yung ginagawa ng government po nila. Yun ang sinasabi ko, mga sangkay. Ang sabi ng Bible, suportahan po natin ang ating government. Okay? Magpasako po tayo sa mga namamahala. As long as hindi po naaapektuhan dito yung ating faith kay Lord. Magpasako po tayo, wag po tayo maging anti-government. Pero dito sa China, mga sangkay, iba po. Tingnan nyo, mga sangkay, kung paano po sila papahirapan ng husto ng kanilang gobyerno. Dahil po dito, pipilitin po sila na basahin ito. At ang malupit po dito, o nakakatakot na part, mga sangkay, kung pagbabawalan na po sila magbasa ng original Bible at ito na lamang po ang kanilang babasahin. Itong edited project ng kanilang government. Dale Hurd has a story. Chinese Christians receive Bibles for the first time.
With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church. Grabe, no? Sa China kasi mga sangkay, may mga church sila pero hindi po hayag. Kasi ito po, natatakot po sila dito. So, maraming mga Chinese ang converted na sa fellowship or sa Christian faith. Na ngayon, nasa underground po yung kanilang mga churches. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maihayag ito dahil matadali ng gobyerno ng China. There are now more Christians in China than members of the Communist Party. So, dumadami daw po ng mga Chinese ang nagiging Kristiyano, mga Christ believers. The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth. Yung persecution daw po ng mga Chinese, itong Chinese government, inagmitsa palalo mga sangkay ng paglago ng church doon po sa China. Causing the Communist Party to now target the Bible itself. Yan na po yung project nila. So no choice sila. Ito na po yung bagong proyekto nila, i-rewrite ang Biblia. With what it calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture. Grabe, no? Sa Biblia, mga sangkay, isa sa passage ng Bible, sinasabi po doon na kahit pa po isang anghel, isang makapangyarihang nilalang ang bumaba sa langit, na baguhin, dagdagan o bawasan ang mga nakasulat sa Biblia, huwag siyang paniwalaan. Ito mga sangkay, nangyayari na makapangyarihan ng China. Very powerful country or government na gustong ipitin itong talagang mga kababayan nila, mga sangkay na ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. At ito po ay very alarming, no? Kasi tayo dito sa Pilipinas, tayo free country po tayo. Malaya po tayong mag-worship, magtayo ng church. Pero doon sa China, mga sangkay, grabe yung mga tao doon. Kailangan po nilang isekreto yung kanilang simbahan na dinadaluhan. And to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery. Ito. Mga sangkay, isa sa halimbawa ng kanilang inedit o nire-write mga sangkay na passage sa Bible. Says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." Ito na. Ito yung edited part. When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." Diba? Yung part na to mga sangkay, binago po nila. So yan po yung pinapalabas po talaga nila na itong si Jesus, hindi dapat sambahin. Kasi natatakot po sila na ang mga tao doon po sa China, magbago po ang pananaw sa buhay dahil po sa pagsunod kay Kristo. We have seen the escalation, the Bibles for children is Ito, Chinese to mga sangkay na nagsasalita. totally forbidden, and all the Bible apps were forcefully removed from every e-commerce app store. Grabe, no? Kahit pa yung mga Bible apps, pinipilit tanggalin nitong Chinese government. Millions of Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. Grabe. May form na pinapa-signan mga sangkay sa mga estudyante doon. Para lamang po palabasin na itong hindi kami maniniwala sa Jesus na yan. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control. And
they see the gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party. And so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. But one Gusto nila ang lahat ng tao sa China sasamba lamang sa kanilang gobyerno. Chinese pastor was quoted as Tingnan niyo mga sangkay, underground church ng China. saying, "The rulers have chosen an enemy that can never be imprisoned. They are doomed to lose." Grabe. Dale Hurd, CBN News. No? Nakakilabot kung isipin itong nangyayari doon sa China. Pero, alam niyo mga sangkay, the more na pinipressure, pinipersecute itong mga Chinese ng kanilang government, the more po nalalago ang gawain ng Panginoon dyan at lalawak mga sangkay. Ganun po ang mangyayari dyan. Pipilitin nila mag-survive para lamang po sa kanilang faith kay Jesus. Dito, magpasalamat tayo mga sangkay. Sa Pilipinas, free country po tayo. Malaya po ang ating bansa. Pero maraming tao yung hindi naglilingkod kay Jesus, di ba? Pero doon, guys, sa China, hindi po ganun kadali na maglingkod sa Panginoon. Kailangan mo pumunta sa ilalim ng lupa, magtago, itago yung church nyo. Grabe, ganun po katindi. Tapos dito, ayaw maglingkod ng ilan sa mga kababayan natin sa Panginoon dahil sa sobrang luwag. Doon, mga sangkay, nangangarap yung mga Chinese na dadating ang isang araw na malaya na silang makakapag-worship kay Lord. No? Ayan, mga sangkay. Pero, gaya nga ng sinabi ng Biblia, kahit po ang pintuan ng impyerno, hindi kayang tibagin ang church na itinayo ng ating Panginoon. So malabo po yan. Mas lalago po yan mga sangkay kahit pa po tumindi ang pang-iipit ng gobyerno ng China. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you please subscribe my YouTube channel Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ako ng mga vlogs dito. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.